Up at papunta po tayo kila this guy. Sama po natin sila Alay tsaka si Christian. At mag-Bible study po tayo kila this guy, mga kalingap. Tara po. So ito po, may tindahan si this guy. Bukas pa tindahan niya. Hindi po alam ni this guy na pabili po, pabakal. Yan po si this guy, mga kalingap. Wala si Cedric. Sa yaon dyan sa motor niya tig-parking. May in-order siyang panlaag duman po baga sa number. Oo. Na ano garo po. Papalagyan pa yun yung yung bakal na lang yung siguro yung flooring niya. Arin po. Yung flooring dun sa sidecar. Okay man po baga sila din. Oo. Ayos. Pero parang mo puti. gusto ni Ninong ay ma-Bible study day tayo ngayon, kasama natin ang grupo. Yeah. So mga kalingap, today ay mag-Bible study po tayo ngayon sa bahay ni this guy. So salamat kay this guy at welcome po. Welcome po tayo ditong mag-Bible study. Yes, mahalagang gawain para sa Panginoon. Yes, opo. At first time po ninyong makikita na may ganito po, Bible study. Siyempre mag-worship muna tayo. At manalangin muna siguro tayo before na start tayo mag-worship. So tara, samahan nyo kaming manalangin. At Panginoon, salamat Panginoon sa pagkakataong ito, sa oras na ito dahil makapag-Bible study po kami dito sa bahay nila this guy. At makita din po Panginoon nung makapanood nito at sila ay sumama din sa pupuri at pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsanta. Mong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig,
sumisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Amen. Amen. Hallelujah. Siyempre, sino yung may pasasalamat, siyempre. Parang regular Bible study, siyempre, kasama din natin yung mga viewers sa YouTube. Yan, palakpakan tayo kasi madami ang kasama. Yan, kumbaga opportunity ito na makasama sila sa Bible study. Ano. So, hindi naman ito yung first time na merong Bible study dito sa bahay niyo. Ano. So, ngayon, at makikita din ng mga viewers na may ganito kayong ginagawa na pagwa-Bible study. At siyempre, so, dako muna tayo sa pasasalamat. Okay. Sinong una? Sige, si bro. Ako po, nagpapasalamat po kay Lord. Na kasi buhay pa ako sa panibagong buhay na binigyan niyo sa akin. At nagpapasalamat din ako kasi yun, kasama ako ulit sa Kuya Alvin. Nakita ko kayo ulit with Cedric. Tapos, salamat din ako sa mga blessing na binibigay ni Lord sa amin, sa family ko, sa lahat. Sa kanya lang ang Amen. Amen. Puti, go puti. Nahihiya si Ina Raimundo eh. Ina Raimundo daw ito eh. Na lang, sige po, ako po ay nagpapatotoo sa inyo at nagpapasalamat sa Panginoon ka. Kahit hindi na ako magpatotoo kay God kasi alam naman po ni Lord ang nasa puso at isip natin. Ako po ay lubos na nagpapasalamat kay God sa mga biyaya at hindi lang sa biyaya dahil sa mga pagsubok na pinagkakaloob ni God kasi doon po tayo nagiging mas matibay, mas nagiging, kumbaga doon tayo nagiging yun yung paraan natin para mas lalo tayo lumapit kay Lord kasi hindi naman tayo bibigyan ni God ng pagsubok na hindi natin kaya. Yung mga sasabi natin yung ibang tao, binibigyan silang pagsubok ni God. Minsan na ano natin, nagpapakamatay sila. Hindi naman yung binigay ni God pa na hindi nila kayang lagpasan. Kumbaga sila ay natalo lang ng kaaway. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi niya tayo pinabayaan. Binigyan niya tayo ng lakas ng loob sa mga pagsubok. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya kaming sponsor na sila Ninong at Tinang na nagbigay sa amin na hindi lang financial pati na spiritual sila rin yung nagtulak sa amin na kung sa Panginoon lahat ng blessing sa Lord lang galing. Kaya salamat sa Panginoon sa kalakasan, sa pag-iingat sa amin, sa mga kapatid ko. Magpapasalamat din ako kay God sa katalinuhan na pinagkakaloob niya kay Mary Jane kasi with honor Sir Si Alvin puti pala. kahapon. With honor, no? With honor! With honor Sir Alvin kahapon. Kaya natutuwa ako Sir Alvin. Salamat sa Panginoon. Oo. Dahil sa katalinuhan na pinibigay niya sa kanyang mga anak. Salamat kay God sa ngayon na magandang araw, magandang panahon dahil nakapag-worship tayo dito. Sir Alvin, salamat Yes. sa Lord kasi Oo. hindi niya talaga pinapabayaan ang kanyang mga anak. Amen. Hindi talaga nagkukulang ang Panginoon. Laging sapat, Sir Alvin. Halimbawa, wala tayo ngayon, pero hindi tayo pinapabayaan ng Lord mamaya. Hindi tayo nag-aalam. Andyan na yung pinadala ni Lord. Talagang nakakaano ang Panginoon. Nakaka-amaze, Sir Alvin. Ang mga himala niya sa buhay natin ay talagang masasabi mo talagang buhay ang Panginoon. Salamat sa Lord, sa kalakasan,
na pinagkakaloob niya sa bawat isa. Salamat sa Panginoon kasi maayos na ang bahay namin. Salamat kila Ninong at Ninang na ginagamit niya sa amin, kila Sir Alvin. Salamat sa Lord kasi Sir Alvin, ikaw ang ginamit ni God bilang instrumento para sa amin. Kaya lahat ng papuri at pasasalamat kay God lang po natin. Amen. Yan, Pati tulong. po, Sir Alvin. So, grabe yung ginawa ng Lord sa buhay ninyo. Ano, grabe, no? From, hindi nakakatrabaho si Cedric. Opo. Tapos ngayon, nakakatrabaho na. Tsaka, Tapos, nakalipat na kayo sa magandang bahay na sarili na ninyo. tsaka Sir Wow! Alvin. Sarili na. Dati kasi nakikitira lang din, di ba? Opo, Sir Alvin. Ay, sarili nyo na ito. Iba talaga Maganda ang pa. ano ng Panginoon sa buhay natin. Kasi yung hindi pa tayo Christian, yung mga gawain natin noon ay wala lang. Parang hindi na, parang wala tayong kasalanan, hindi natin alam kung ano ang tama at mali. Pero ngayon nagiging Kristiyano na tayo, parang nauunawaan na natin yung mga dati natin ginagawa na mali pala yun, magkinadismiss ka o mga taratambay ka dyan. Talagang mali talaga pala. Kaya Oo. salamat sa Lord kasi binabago niya talaga ang mga Amen. anak niya. Kumbaga, hindi, pinili na talaga tayo ng Panginoon. Salamat sa Lord kasi isa tayo sa napili na. Hindi tayo pinapabayaan ng Lord. Lagi isang angel talaga, Sir Alvin. Hindi nagpapabaya ang Panginoon. Amen. Laging nagbibigay ng kalakasan, lagi siya nagpo-provide, Sir Alvin. Oh, Talaga. amen. Buhay ang ating Panginoon. Amen. God is good. Salamat sa Lord. Salamat, Sir Alvin. Salamat, Kuya. No, kasi grabe yung pinagdaanan talaga ninyo, no? Po. Namatayan ng magulang. Isa pa yun, hindi natin nabanggit, no? Namatay si tatay ni this guy. Grabe talaga. So, Biyaya ng Panginoon. At- Grabe. tsaka naalala ko yung sinabi ni Cedric na pinapump niya na lang yung oxygen. Opo, Sir Alvin. So, kahit sobrang pagod na si Oo, Cedric, talagang kailangan mo, Sir Alvin. palit-palitan kayo nun, no? Dalawang araw yung sila. Palitan kami. Dalawang araw, dalawang street. Puro pump kayo para Walang makahinga. oxygen, walang pang-oxygen, Sir Alvin. Kailangan mo siyang ipang si Papa. Mm. Pag dahil mo siya pang Sir Alvin, dahil siya makakahangos. Ayan. Dahil na talaga tayo, lambira. Kasi grabe din Sir Alvin yung tama niya. Tapos nun, mga ilang buwan, isang buwan, aksidente na siya. Isa pa yun. Kaya Grabe. salamat sa Lord kasi di niya ako pinabayaan, binigyan niya akong lakas ng loob, buntis pa ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ini-imagine ko, Sir Alvin, yung kalakasan. Iniisip ko yung sunod-sunod na problema. Kung hanggang ngayon, buhay pa ako, malakas, masaya. Kaya salamat sa Lord kasi nakaka-proud na iba pala yung pag naniniwala ka sa Panginoon, talagang masaya, Sir Alvin. Kumbaga, mahirap sa una, pagdating sa dulo, masaya. Kumbaga, Sir Alvin, puro problema pagdating sa dulo ay blessing si Lord. Hindi Oo. naman pwede na puro blessing. Mm. Tapos pagdating sa dulo, pagsubok. Binuunan ni Lord yung pagsubok para Tsaka- makita kung gaano tayo tatatag sa Kanya. Tsaka yun, no, pinakikinggan ni Lord yung malalaman natin na si Lord pala ay nakikinig sa panalangin natin. Opo, yes, Sir Alvin. Nakakala natin walang Diyos kasi iniisip natin pinabayaan tayo. Pero nung makita natin yung kasagutan ng panalangin, parang nagigilty tayo, ay totoo ka pala Lord. Oo, Sir Ay, Alvin. so ay, ganun. mga ganun, no? Salamat sa Lord. Kasi ako ng Sir Alvin, yung di pa kami nag-vlog, lagi itong pinag-pray sana, may mag-pray sa amin na maoperahan lang si Cedric. Tapos yung Sir Alvin, yung binlog mo kami, tapos madaming nagtulong. Sabi ko, grabe, salamat sa Panginoon kasi grabe yung tumulong Sir Alvin, grabe yung naawa, grabe yung ginamit ni God na instrumento para sa amin, sa kay Cedric, sa aming pamilya. Kaya nagpapasalamat ako, lalo na kala Ninong at Ninang kasi di niya lang kami tinulungan talaga yung financial, pati na rin spiritual. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa mga kapatiran ko, talagang grabe, salamat sa Panginoon. Nagbibigay ng lakas ang bawat isa sa atin, Sir Alvin.
Amen. nagpapalakasan. Ano po? Amen. Si Cedric naman, baka meron itong ano eh. Kalbo! Ano nang kalbo yun eh? Nahihiya si Cedric. Sa ano nga? Pero kasi parang nabanggit na din lahat, no? Oo. Pero salamat. Salamat ka din kay Lord kasi binibigyan kanya ng kasipagan. 'Di ba? Kalakasan. Maraming ngayong ano, no? Nakukyutan si this guy sa ano eh. Oo. Pero dati ayaw niya ng kalbo. Yun, Sir Alvin, yung nagdiwa pa kami, sabi ko, ayaw ko ng kalbo. Dati, Sir Alvin, may nangliligaw sa akin, hindi kalbo. Tapos sasagutin ko ng pagkaaga, kalbo, nagdulag na ako, ayaw kong kalbo. Yung magdiwa kami, sabi ko, wag kang magpapakalbo ha, kasi ayaw ko. Tapos, nagpakalbo sa Sir Alvin, bawat ma-derivate kami kung saan, nakatupya yung Sir Alvin. Habo kong kalbo, pero muna, okay na. Asawa na ay wala na magagawa. Mag-asawa na, okay na. Oo. Siyempre, binibigyan si Cedric ng kasipagan at magandang kalusugan. Yan, Sir Alvin. Walang sakit, may kalakasan. Oo. Importante yan eh. Dalingan mo puti, ano? Congratulations pala kay Puti, siya ay Opo, Sir Alvin, with honor! Yay! with honor po mga kalingap. So meron po tayong babasahing Bible verse sa 1 John chapter 3. Ayan. Sige, at malakas ang boses na magbasa. Ikaw yung Bible reader sa Po, minsan, Sir Alvin. mas malakas ang boses ni this guy. Hanggang ano po? Hanggang 4? Hanggang Ano lang po yun dito? hanggang verse Hanggang 10. hanggang 10 lang, Sir Alvin. Per 1 ay 1 ano? Verse 1 chapter 3. Magsabayan mo ako. Habang nagbabasa ako, magsabay ka. Oo. Okay, chapter 3. Ang mga anak ng Diyos. Tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos. At iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak, at mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ang sinumang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi makikilala man sa Kanya. Mga anak, huwag kayong malinlang kanino man. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang pagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y
nagkakasala na ang dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binghing mula sa Diyos, at dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumawa ng ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi umiibig sa kanyang kapatid, ay hindi anak ng Diyos. Purihin po ang salita ng Diyos. Amen. So malinaw yung kasi yung binabahagi natin dito sa Bible study ay kumbaga understandable, kumbaga self-explanatory kasi ando na kumbaga unawain lang yung binasa natin at maunawaan na natin. At ito ay parang reminder sa atin na tayo ay anak. So yung pagiging anak natin ay isang malaking biyaya yun. Tayo ay anak ng Diyos, isang malaking biyaya po yun. Totoo ang Panginoon, totoo ang Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. At bakit ba tayo naging anak ng Diyos? Ito ay dahil sa nagparito si Jesus 2,000 years ago. Tayo ay tinubos. So dahil tinubos tayo ay nalipat sa Diyos. Tayo ay naging anak ng Diyos. Dahil nakita natin na si Jesus ay hindi nagkasala, siya ay nakarapat-dapat. Kahit hindi tayo karapat-dapat, tayo ay nalipat sa Panginoon dahil sa pagtubos niya. Pero merong sinasabi diyan na ang nagpapatuloy sa kasalanan ay maaring hindi nakakilala sa Panginoon. At yung nagpatuloy sa Panginoon sa pakikiisa, nagpatuloy sa kabutihan ng Panginoon, yun ay masasabi nating taglay nila si Jesus. Taglay nila, talagang anak sila ng Panginoon. Makikita sa kanilang gawa yung pagiging anak ng Diyos. Na hindi na tumigil na kasi tumigil na sa pagkakasala. Whether na hindi naman talaga perfect, minsan may mga pagkakamali din. Pero ang pagkakamali, iba kasi yung pagkakamali sa pagpapatuloy sa pagkakasala. Pagkakamali, pwede mong iwasan ulit, maitama. Pero ang pagpapatuloy kasi sa kasalanan, parang baliwala. Baliwala yung ginawa ng Panginoon na paglinis sa atin, kasi nung namatay siya sa krus, inoffer niya yung dugo, binigyan niya tayo ng kalinisan para tayo makatawag na ama. So parang puting damit, sinuotan tayo ng bagong puti. Yes, galing sa Diyos. Kung mahal natin yung nagbigay, iiwasan natin madumihan. Pero kung hindi natin pinahalagaan, maaring hubarin pa natin, sunugin o dumihan, di ba? Hindi natin napahalagahan. Pero dahil binigyan na tayo ng karapatang maging anak ng Diyos, kumbaga dapat yung ginagawa natin ay ayon din sa kalooban ng Diyos at hindi na magpapatuloy. So yun yung kunting lang diyan, parang advice, kunting explanation, kahit na yung binasa natin ay talagang may intindihan naman kapag inunawa. So ganun po. At merong karagdagan. At salamat sa mga viewers ngayon na nandito pa rin nanonood. Maraming salamat po at andito kayo kasama namin sa Bible study. Madami pati ang viewers dito kay this guy. Marami ang makakarinig. May idadagdag lang ako. Sabi nga kaya tayong mga Kristiyano talaga ay
kumbaga ay dapat paunti-unti na hindi na natin gawin yung mga kinasanayan natin. Kumbaga ay nilinis na tayo ni God, maging patuloy lang tayo sa mga ano niya, sa mga utos. Kumbaga ay huwag tayong magpasakop sa diablo para hindi tayo tawagin ng anak na diablo. Ano, Sir Alvin? Amen. Maging ano tayo, maging maingat sa mga kasalumuha sa tao. Amen. Sino man, Sir Alvin, pwedeng gamitin ng kaaway, asawa Amen. man, anak, Totoo yan. kaibigan. Kaya maging Maging maingat maingat. talaga sa sarili, Sir Alvin, sa mga nakakasalamuha. Sir Alvin, kumbaga, kasi Sir Alvin, pag ikaw naging Kristiyano, madami talagang pagsubok. Kung magdaan-daan ka lang dyan sa daan, makita kang garo ka siga-siga, kaya nagbibisyo ka, ano man yan, nagsisimba, Kristiyano, madami ka talagang maririnig Oo. sa mga nakapaligid sa'yo. Kaya, kumbaga Sir Alvin, na magpatuloy ka lang sa Panginoon kahit anong pagsubok, kahit anong problema. Patuloy lang. Upo, Sir Alvin, kasi Huwag yung mawawala ng pag-asa. pagkakasala, kumbaga, yun din ang nagiging aral sa atin na hindi na natin dapat ulitin. Yes. Maghinging tawad sa Panginoon para linisin tayo ni Lord sa mga pagkakamali natin. Mag-amin, maghinging tawad sa Panginoon. Kumbaga ay magsunod sa Lord. Mahirap talaga, Sir Alvin, sa totoo lang. Mahirap magsunod sa Panginoon. Lalo na muhay tayo na hindi natin kilala ang Panginoon. Mahirap talagang sumunod. Pero sa biyaya ni Lord, sa mga salita na nasa Bible, paunti-unti tayo Pinagtitibay. Opo, Sir Alvin. Amen. Nagiging tayo, kumbaga, hindi tayo malinis, hindi tayo katulad ni Lord na talagang perfect talaga si Lord. Talagang wala tayong masabi, talagang perfect si God. Tayo ay, kumbaga ay, gusto natin na sumunod sa para hindi Kanya. tayo, kumbaga, sabi nga yung ano, Sir Alvin, yung kahapon, hindi lang puro salita yung inaralan namin. Hindi lang puro salita, dapat pinapakita din yung gawa. Kumbaga yung salita ni Lord, hindi lang puro salita, pinapasok din sa puso. Oh. Kasi sabi ni Sister Gilda, isang dangka lang, pwede na tayong mahulog sa impyerno. Kasi yung puso dito, ay yung muso, saka yung puso, malapit lang talaga, isang dangka lang. Kaya, andito sa muso, ilagay na sa puso para talagang nasa heart talaga natin, Sir Alvin. Kasi pag puro muso lang dapat, puro bunganga lang, walang mangyayari, pwede tayong ilagay sa impyerno. Kaya dapat nasa puso ang pag-ibig ni Lord talaga sa atin. Yung ginagawa natin, Sir Alvin, hindi lang sa puro salita, kumbaga dapat na sa puso din. Kaya natutuwa ako, Sir Alvin, sa mga gawain namin kasi marami tayong natututunan baga po sa pag na simba. Hindi naman tayo kilala ng pastor, minsan tatamaan tayo kung anong mga sinasabi baga, Sir Alvin, minsan natatamaan tayo, ganyan ka pala. Ang pala nasa Bible lang siya, Sir Alvin. Oo. Kailangan ano lang. Parang hinuhusgahan ka na ng tao, Sir Alvin, pero hindi ka man niya kilala. Ginagamit siya ni Lord para malaman mo yung mga pagkakamali mo pala. Yes. Oo. Kasi minsan hindi natin nakikita yung mga pagkakamali natin. May gagamitin si God para parang parinigan tayo. Ano, Sir Alvin? Masakit, pero yan ang totoo. Pero sa atin naman, Bible study, yan naman yung nais ng Panginoon na manatili tayo sa kabutihan. Kabutihan, Sir Alvin. At kumbaga tumigil na dun sa pagkakasala. Pagkakasala sa dating kinasala. Yes, oo. Kumbaga, Salamat sa Lord kasi binigyan tayo ni God ng pagkakataon para magbago. Yes, Sir oo. Alvin. Kasi yung iba, nakakaawa din isipin kung malapit na silang mamatay, saka lang sila nakakaisip na maglapit sa Panginoon. kumbaga tayo na nakakilala sa Panginoon, tayo ay tayong kumbaga nagiging liwanag ang Panginoon sa atin kapag talagang sinusunod natin si Lord na magpalinis sa Kanya, maibabahagi natin yan sa kapwa natin may babahagi sa kapitbahay or sa kaibigan na 'di ba minsan may mga lumalapit na kaibigan tayo na nangangailangan ng advice, 'di ba? Oo, Sir Kumbaga yun nga, yung kailangan ready tayo At mga prayer request, may sino dito yung may mga prayer request?
Sa inyo, ano na almost sana success, tuloy-tuloy na yung success, Tsaka sa relationship, sa Pag-iingat normal, lang, oo. protection lang, Sir Protection. Alvin. Maging matibay, pag-pray lagi. Pakagising pa lang, pag-pray mo na. Ahulmi ang kayo, Lord, nagkatubo na po ang ulo, magkabuhok. Tulog ka. Pray lang, basta lagi lang may pray. Gabi. Ako, gabi-gabi ako Gabi-gabi, Sir Alvin. talagang Pero umaabot maganda ng mga siguro 1 hour. Ganyan. Malawig, Sir Malawig kasi inaano Tsaka, Sir talaga. Alvin, di mo din namamalayan pag na-pray ka Nag-worship pag kasi, gabi, parang may worship kasi. Kaya malawig kasi parang may worship. Pag na-pray ka din, Sir Alvin, di mo namamalayan, naiyak ka na lang. Maganda, Parang may... kausap mo din si God ay parang nasa harapan mo, sisharean mo siya na si problema, si Pwede Lord. niyong gawin yun, kahit magpatugtog lang kayo Eh, yung ng tugtog, Sir Alvin, yung worship. bago matulog. Tugtog Tapos ka. sasabayan niyo ng pray. Dito, Sir Alvin, sa TV, pwede pala na search kang worship Oo. song. Nalabasan, karantaan. Karantahan. Di, halimbawa, kahit sa cellphone lang bago matulog. Opo, Kayong sa dalawa lang, sabay kayo magpipray. Paglalaba nga ni Sir Alvin, tambak sila baon ko. Nagpatugtog akong worship song, parang hindi ako napapagod. Masayaw-sayaw ka pa habang naglalaban. Nakikita ako ng mga tao, tambak ang labahan ko, nagsasayaw-sayaw pa ako. Oo. Tapos nagkakanta. Tapos pagkatapos Sir Alvin ng laba, siyempre mapahinga ka na. Doon mo na mararamdaman na napagod ka pala paglaba. Pero Ayan, pag may gawain mga Sir Alvin, tugtog lang para Ano may lang tayo. Pray tayo bilang pagtatapos. At salamat sa mga sumama. Hanggang dito, yung mga nakapanood hanggang dito, salamat po. At pray tayo. At salamat Panginoon sa oras na ito, sa pagkakataon na ito na andito kami. At nawa Panginoon maging matagumpay kami sa paglapit sa iyo Panginoon. Maging teachable heart kami. At maiayos po namin Panginoon yung dapat namin ayusin sa sarili namin. At sa iyo po namin tinataas ang papuri pa sa salamat. Salamat po Panginoon sa mga biyaya at pinagkakaloob nyo. Dilangin din po namin na pagpalain nyo yung mga tumutulong, kagaya po ng kanilang ninong at ninang, pagpalain nyo po sila. At sa lahat ng sumusuporta Panginoon, maraming po salamat. Pangalan ni Jesus. Amen. Kakanta. Yan, meron pong pamerienda. At wow! Oy, yung mga kalingap na pamerienda, oh. 50 pesos ang isa niya. Saan? Bless na bless po ang bahay nila, mga kalingap. At salamat sa pagsama sa amin sa Bible study. At pasensya na po, hindi kayo makakasama sa merienda. Sa mga nanonood. Ikakain ko na lang po kamo. Masabi sila, mabusog lang. Merienda po tayo. Salamat po. God bless po sa lahat. Ikaw lang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo may kahambing. Ang ko'y iyong dinggin. Kailangan ko pag-ibig mo. Ito sa buhay ko. Ang kagalakan mo, ang kalakasan mo. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang pipurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo ang kahambing. Ang ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking
nadarama. Tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Sa'yo'y sumasama, langit ang aking nadarama. Tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Sa'yo'y sumasamba.